I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iyo ba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng person mo. So, current situation mo, hindi ako nagbabasa ng baliktad. Pero, kung ito ang deck, pwede. Pero usually, hindi talaga ako nagbabasa ng baliktad. At baliktad pa rin ito. Anong kwento dito? Dalawa queen, no? Well, ang dating kasi sa akin, ikaw yung ex. Ex-husband, ex-wife. Break na kayo. Pero gusto mo pa rin siya. Gusto mo pa rin yung person mo. Kaya lang yung person mo ay in a relationship na sa iba. Ayusin ko lang sandali. Ang bilis ng reading ko. Kumbaga, dapat ito muna ayusin ko muna. Bago yung reading. Ewan ko, bigla na lang akong na-hyper. At nagsalita. Bigla na lang akong nag-read agad. Nakalimutan kung ano. Ayusin muna to. So, yan. Dalawa yung babae sa buhay niya. Ikaw at yung bago. Pero again, ikaw ay ex. So, current situation niya dito sa bago niya. Ewan ko, for some reason, disappointed siya. Hindi naman literally, pero mild lang yung dissatisfaction ng person mo sa kanyang bago. Bakit kaya? Ano to? Bakit kaya? Well, kasi yung bago niya, cold. Cold sa kanya for some reason, o ewan ko, parang hindi nakikihalubilo sa kanya o sa mga kakilala niya. Parang masyadong introvert. Kasi ang gusto niya sa karelasyon ay extrovert. Pero ang napili niya pala ay introvert. Saka hindi masyadong romantic. So, yan. Yan ang parang mild dissatisfaction. Okay, pag sinabing mild, edi hindi masyadong malala. Dissatisfaction o pagiging dismayado niya sa bago niya. So, again, ikaw, mahal mo pa rin to. Hindi ko nga lang alam kung naging kabit ka ba. Sumasawsaw ka pa rin ba dito? Sa puso mo na may iba na. Pero tingin ko crush lang. O nagsisimula ulit magkagusto. Ganun ang dating. Again, ikaw yung ex, ha? At yung person mo ay in a relationship na sa iba. Tapos ang dating nagkakagusto ka na naman o nagsisimulang magkagusto sa ex mo. For some reason, siguro naalala mo siya, kaya biglang nagbalik din yung memory o bigla mo siya nakita somewhere sa social media o in person. Tapos ayun, biglang bumalik yung feelings na parang nagkagusto ka na naman. O nakikurious ka sa kanya. Kung kamusta na siya.
Parang bumalik ulit yung attachment o yung intimacy. So, anong feelings niya sa iyo at dito sa bago niya? Oh, well, ano to? Ang dating, siguro may feelings pa siya sa'yo somehow. Kasi may ano tayo, 8 of Swords. Somehow, ha? Kaya lang di nga pwede. Hindi na pwedeng ituloy yung konting feelings niya sa'yo. Dahil in a relationship na siya sa iba, remember. Kaya may 10 of Wands tayo dito. Kumbaga, priority niya yung bago niya kaysa sa iyo. Kumbaga, gusto niya magtagal sila ng orig. Mas matimbang yung urig kaysa sa'yo. Dito, sa original naman, o sa bago niya, kasi who knows kung sino yung urig sa inyong dalawa. Sabagay, ikaw yung ex. Pero kung ex ka na, so pwedeng wala na kayo. Eh di, ito na yung urig, di ba? Itong bago. Case to case basis kasi. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo para sa inyo. Pero dito, sa bago niya, feelings niya dito, yun nga, nagtuloy yung kwento na parang may imbalance sa pagitan nilang dalawa. Yung imbalance, yung mild dissatisfaction ng person mo doon sa bago niya. Kasi nandito yung 4 of Swords. Yan yung energy na tulog. O gusto lang nasa bahay, nagko-contemplate, nag-iisip. Ay makihalubilo. Walang emotion. Dahil katabi niya yung Temperance. So, ang dating, inuunawa na lang ng person mo. Kasi, ganun talaga. Hindi naman natin mapipilit na baguhin ng isang tao. Base sa gusto nating mangyari. Hindi naman robot yan. So, yun. Ang dating, inuunawa na lang niya. Kung ganun siya, kung ayaw niya lumabas, ayaw niya makihalubilo, ayaw niya maging romantic. So again, ito na naman yung 4. Dun sa taas ng, ito kasi Emperor o Emperor. 4, di ba? 4 na naman dun, no? So sabi ko nga kanina, mas matimbang yung bago kaysa sa'yo. Kasi priority ang stability. So ito na yung bago niya. Di syempre, ito na yung kailangan niyang i-pursue. Kumbaga nakasalalay yung kanyang reputation. So ayaw niyang masira yon. Kaya priority ang security. Saka may pagka conservative din kasi siya. So priority ang reputation. So, yun. Yun ang dating dito.
Na para bang although may times na malungkot siya, hindi naman necessarily magiging reason yon para makipag-iwalay siya. Ano ba? Eto. The messages o messages para sa iyo. So, sabi, pay attention. Notice repetitious signs and your inner guidance, as this can yield valuable information. So, may kailangan ka raw i-pay attention. So, pag ganyan, pay attention sa signs na binibigay sa'yo ng universe, sabihin natin synchronicities, yung repetitive numbers repetitive words na palagi mo nakikita, baka may meaning yan. So again, pay attention sa signs and clues na umuulit, baka may meaning yan. Ito, tranquility. Make time to relax, be still, and enjoy your solitude, indulging in much needed self-care. So, relaxation kasi ito. So, ang dating priority mong sarili mo. Nowadays, pamper ang sarili para maging masaya ka. Kasi pag malungkot ka, ay mapapasok sa third party situation. Kaya, ang maganda niyan, ilayo mong sarili mo na dito sa ex mo. Dahil in a relationship na siya sa iba. So, ikaw, gusto mo ba yun? Makasira ka ng relasyon ng iba o machismis ka na third party ka? So, it's all up to you kung anong gusto mong mangyari. Pero tingnan nga natin, ikaw ba yung orig? May anak ba kayo? Kasi case to case basis, di ba? So, tingnan natin, may anak ba kayo? Ay, hindi pala to. Ito na lang para mabilis. Ito kasi may yes o no agad eh. Hindi na ako mag-iisip masyado. Para mabilis. May anak ba kayo? Oo. Pero ko ba ang orig? Yes or no? O, hindi ikaw ang orig pero may anak kayo. Ano ba yan? May ganyan talagang case. Ikaw pala third party dito. May anak kayo. So, bumalik yung person mo sa original niya. So, maganda niyan, ilaban mo na lang yung sustento ng anak mo. Kasi mali nga yung relasyon nyo. Ano na? In a relationship o kasal, o ito yung original. Anong laban mo? Kaya pala sabi dito, make time to relax, be still, and enjoy your solitude, indulging in much needed self-care. Kumbaga, priority nowadays ay self-care. Kasi nga, damage ka na, gawa sa nangyari, na iniwan ka, tapos naanakan ka pa. OMG. Ito, last na to.
Ready, set, go. Now is the perfect moment to dive in and embrace your heart's desire. Passion kasi yan. Susundin mo ang passion mo, kung anong gusto mo na gawin. Okay? Pero to, may kinalaman sa creativity. Okay? Hindi sa pag-pursue ng relasyon. My God. My God. Kasi nga, in a relationship na sa iba, paano to? Kasi ito yung original. So, anong laban mo nga? Well, pwede naman. Hindi nga lang para sa'yo, kundi para sa anak nyo. Kasi may anak kayo. So, yun na lang. Sustento. Kasi pwede nga case dito, matagal na kayong wala. Pero may anak kayo. Tapos, ito na yung bago niya ngayon. May bago na siya. O pwede rin naman ikaw talaga yung literal na third party. Kumabit ka sa may asawa, tapos naanakan ka. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo, i-parcel nyo. Pero kung ganyan ang case na involved ay anak with dito, inako niya yan o hindi sa birth certificate. Maganda kung lumapit sa someone na in authority para mabigyan ka ng tamang guidance kung paano makakakuha ng sustento. Kasi mahirap magpalaki ng anak, lalo kung single parent. At dahil responsibilidad din naman yan ng person mo, yung anak nyo. Hindi mo naman ginusto rin yan na ikaw lang mag-isa, di ba? Dalawa kayong bumuo niyan. So, responsibility yan din ng person mo. So, masasabi ko na lang, hingi ka ng payo sa someone in authority para bigyan ka ng tamang guidance. So, lapit ka sa barangay hall nyo, sa city hall, sa police, para mabigyan ka ng sustento. Okay? Pero again, hindi mo na mababawi ang person mo. Kasi nga, in a relationship na siya. Lalo na kung kasal. Baka nga kasuhan ka pa niyan. Kung ikaw ang literal na third party. Anyways, sana nakatulong sa iyo ang reading na to. Goodbye po now.